Nadagdagan pa ang mga reklamong kinakaharap ng Pangasinan Solid North Transit Incorporated. Kasunod ng paghahain ng civil case ng pamilya ng mga nasawi sa malagim na disgrasya sa SCTEX. Mahigit 100 milyong piso ang hinihinging danyo sa kumpanya. Nakatutok si Chino Gaston. Ito ang kuha ng CCTV footage sa malagim na aksidente sa toll plaza ng SCTEX noong May 1 na ikinamatay ng 10 katao. Ang itinurong sanhi, ang Pangasinan Solid North Transit bus na ito na ang driver nakatulog umano habang nagmamaneho. Halos 3 linggo matapos ang insidente, naghain na ng reklamong sibil sa Quezon City Hall of Justice ang mga naulila ni Philippine Coast Guard personnel Dayan Janica Alinas na kasama sa mga nasawi. 50 milyong pisong danyos ang kanilang hinihingi mula sa driver at may-ari ng Pangasinan Solid North Transit Incorporated. Personal na sinamahan ni DOTR Secretary Vince Dizon ang pamilya at kanilang abogado sa paghain ng reklamo. Namatay din sa pangyayari ang asawa ni Alinas. Ayon kay Dizon, sana'y magsilbing paalala sa mga bus companies ang aksidente sa pananagutan at responsibilidad ng mga public transportation companies. This is our responsibility, no? Ang importante dito, it's not just yung hindi lang yung sumasama tayo dito at tinulungan natin ang mga pamilya sa pamamagitan ng pagbigay ng legal counsel. Pero ito ay mensahe sa lahat ng mga bus company na hindi natin ito tolerate ito. Mula Quezon City, nagtungo naman si Secretary Dizon sa Antipolo para naman sa pagsampa ng 80 million pesos civil suit para sa 8 miyembro ng isang religious group na namatay rin sa parehong insidente. Paglilinaw ni Dizon, bukod pa ang mga civil case na ito sa reklamong kriminal na isasampa naman ng Department of Justice laban sa kumpanya. Samantala, ang administrative case naman patuloy na dinidinig ng LTFRB. Sinusubukan pa naming kuhanan ng pahayag ang kampo ng Solid North tungkol sa mga inihaing reklamo. Dati nang sinabi ng kumpanya na handa silang harapin ang pananagutan dahil sa aksidente. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.